Mr. Moderator, alam mo, Oxford type itong diskusyon na to. Sa Oxford type, pag ang isang nakikipagdiskusyon na napatunayan sinungaling, natatapos ang diskusyon. Yan ang sinusunod natin. Sabi mo, kailangan sumunod tayo sa regulasyon. Ikaw pa nagsabi kanina mag-opening ka eh. Regulasyon ng Oxford yan. May sinabi kang blatantly mali, panluloko sa tao, panagutan mo. Tinatanggap mo, babasahin ko. Pag nabasa ko, talo ka na, madilim ang isip mo, hindi ka dapat paniwalaan, pati niyang miyembro mo nasa likod mo. Ang oras ito eh. Kasi po, Brother Eli, ito po ang may sasagot ko sa'yo. Ang Biblia po kasi... Sumagot ka! Teka muna! Huwag ka magkapaligoy-ligoy. Maging professional ka. Sumagot ka. Tama ba yung sinabi mo? Mali. Sumagot ka sa akin. Tanong. Ang tanong ko sa'yo, kung mabasa ko yan, ay hindi salita ng Diyos, kundi salita ng tao. Tatanggapin mo, nililigaw mo mga tao dyan, pati mga listeners ko sa internet. Alam mo, ang aking website, dinadalaw ng 5 milyon tao. Ha? Alam mo, ang website ko, #1 sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Yan ang the most popular website, 5 taon na ngayon. Napakaraming nanonood dyan. Marami kang gagaguhin at ililigaw pagpapayagan kita. Kaya sa puntong ito, hindi kita papawalan. Ha? Makita lang mga tao yung mga akusasyon mo, na nag-aakusasyon ka pa sa akin eh, no? Pero pakikita ng tao na niloloko mo sila. Niloloko mo ang tao dahil hindi salita ng Diyos yan. Salita ng tao yan. Babasahin ko. Kung mabasa ko, tatanggapin mo, talo ka na. Yes, sagot! Oh, ngayon Pastor, sa sinasabi ni Brother Eli, para matapos na itong diskusyon natin, pababasa niyo ho ba sa kanya? Dahil nasa talata man ho kasi yan eh. Mr. Moderator, di pa po tapos ang debate. 3 tindigan po ito. 3 tindigan po ito. Mr. Moderator, makasabat po. Oxford po itong debate na ito. Oxford ito. Ang kahit na 3 tindigan, pag sa unang tindigan napatunayang nagsisinungaling ang isang participant, pwede pong mag-expire ang debate o matapos. Kaya ako naghahamon ako ng showdown. It is a part of an Oxford debate. Siya ang may sabi, ako pa po ang panahon ng pagsasagot. Oh, yung tanong Mr. niya, Moderator, isasagot ko lang po. Oh. Ang mga apostolis po, ang nagsasabi po nito ay mga tao po sila ng Diyos. Kaya kung ano man yung sinusulat nila dito, ay nagmumula po sa Panginoong Diyos yan. Nagmumula po sa Kanya. Hindi po pwedeng natin sabihin, dahil sinabi nila ito, sinabi nila dito sa kanilang sarili. Hindi po. Mr. Moderator! Diyos po ang tungkulin niya sumagot sa tanong ko, hindi magpaliwanag. Tapos na yung paliwanag niya ng 30 minutos. 30 minutos siya nagpapaliwanag ng kasinungalingan at mali. And he is under cross. Kaya may cross-examination ng Oxford debate para maliwanagan ng tao kung yung nagsalita, ang sinabi niya ba puro totoo. So he will be under cross. Ako ngayon ang nagko-cross. Ang katungkulan niya wag magpaliwanag kundi sumagot ayon dun sa itinatanong ko. Sabi niya yung salita sa 18:16 ay salita raw ng Diyos. Kailangan daw may 2 o 3 saksi. Pagkara walang 2 o 3 saksi, pag isa lang napakahina, sabi niya. Kahit magsasabi ako ng 2 o 3. Kasi pag isa lang, napakahina. Kasi pag isa lang, napakahina. Pag isa lang daw, napakahina. Pinagbibintangan niya ang salita ng Diyos na mahina pag isa lang. Yan ay napakalaking katangahan at katarantaduhan. Kaya ang tanong ko sa kanya, hindi ko mapapalagpas. Yan bang nasa Mateo ako? Salita ba ng tao yan o salita ng Diyos na nangangailangan pa ng 2 saksi para mapaniwalaan mo? Sagot niya, salita raw ng Diyos. Kaya ngayon, nililiwanag ko, ang tanong ko ngayon,
kung mabasa ko ba na yang nangangailangan ng 2 o 3 saksi, hindi salita ng Diyos, kundi salita ng tao, tatanggapin niya, madilim ang isip niya, talo na siya, tapos na ang diskusyon. Yun ang tanong ko. Atin si Pastor sandali. Sige, Pastor. Showdown na ang tanong ko, Mr. Moderator, showdown ang tanong ko kung nakakaintindihan ng Oxford debate. Showdown ang tanong ko, kung mabasa ko ba na yay hindi salita ng Diyos, kundi salita ng tao, tatanggapin niya, talo na siya. Niloloko niya mga tao nakikinig sa amin. Tama, ang inihiling nga lang mo pala. Nandito ang rules of Oxford style debate. Dapat sumagot lang ho talaga si Pastor. Mr. Moderator, baka pwede niyo pong ipaliwanag sa kanya yung Oxford debate na yung rules ng Oxford debate. Pakibasa na lang Meron siguro. showdown. The opposition must in general accept the definition of a topic made by the first proposition speaker. But the first opposing speaker shall have the opposition to option to challenge definition. Definition should only be challenged if it does not conform to the rules set out above. In the opposing speaker does not challenge it, the definition must be accepted by all speakers in the debate. Kita nyo, Mr. Moderator? Pag hindi ako magcha-challenge, lalabas, dapat tanggapin ko lahat ng sinasabi niya. Kaya nga, sina-challenge ko siya, maliligaw ang nakikinig. Kaya po yung challenge ko, dapat sagutin. Tinatanggap niya ba, mali siya, na hindi salita ng Diyos yang nasa Mateo 18:16? Ito, ka Eli, lilinawin ko rin ho, kasi baka isipin naman kasi ni Pastor na bias ako, ang binasa ko ho, sana naintindihan niya rin, dahil ako ho, sa ngayon nga, dapat sagutin niya ho yung tanong nyo. Yun lang naman ho Tinatanggap niyo ba ang hamon niya na pag napatunayan niya doon sa binasa kanina, na tao ang nagsulat noon, salita ng tao na ang nakasulat doon, talo na daw kayo. Mr. Moderator, ang Biblia po ay salita po ng Diyos. Dahil may Salita stand po ka ito na ng salita Diyos. ng Diyos kasi yon. Dahil may stand ka na salita ng Diyos yun Salita po Kaya ito kasi ng Diyos ang showdown. Biblia. Salita po ito ng Diyos. Kaya ibang katanungan na naman. Ayun pala, stand mo, salita ng Diyos yun sa 18, Mateo. Si Brad Eli, salita ng tao. O di, pwede showdown ka, may stand ka na salita ng Diyos ka Ibang mo yun katanungan na naman. Wala tayong magagawa ron kung yun ang pagkakaunawa niya Teka, Sige, ibang katanungan na naman. yun nga ang tanong ka Mr. Moderator, nakikiusap ako sa inyong lahat dyan. I am not there personally, kaya napakahirap ng lagay ko, no? Wala ako personally dyan. Kayo lang ang nandyan. You have the power, you have the say, you have the will to do what I'm requesting each and every one of you. Kayo ang may sabi, maging professional tayo. Binasa nyo po sa rules ng Oxford debate na pagka hindi ako tumutol, if any speaker does not challenge a definition, lalabas, tatanggapin na natin lahat yung definition na yon. If any speaker does not challenge a definition, lalabas, tatanggapin na natin lahat yung definition na yon. So, ayokong tanggapin dahil nga mali yung sinasabi niya. Kaya ang sabi ko sa kanya, tinanong ko siya, yung bang nasa Mateo 18:16, salita ba ng Diyos o ng tao? Sabi niya, salita raw ng Diyos. Ang tanong, kung mabasa ko ba na ngayon, babasahin ko sa Biblia na yung nasa 18:16, hindi salita ng Diyos, kundi salita ng tao, tatanggapin niya, talo na siya, tapos na ang diskusyon. Simple lang naman Tatanggapin ba niya o hindi?
Kaya nga ho, yun lang naman, Pastor. Mr. Moderator, pakicheck lang po. Ayon po sa pinipirmahan po natin, tatlong tindigan po ito. Oh. Tatlong Kaya tindigan po nga ito. ho, binasa ko na nga ho kanina para, di ba? Yun na nga ho yun eh, kahit na i-giit nyo pa kasi, ang atin ho kasi, yung kaliwanagan at katotohanan, di ba ho? Diyan, naghahanap kanyo kayo ng katotohanan at totoo man kanyo yung inyo, di patunayan din ho natin pakita, kuha natin kay Brad Eli, pabasa natin kay Brad Eli para mapatunayan niya ho. Saka, Mr. Moderator, iba na po talaga sa tema yan. Bautismo po ang pinag-uusapan dito. Bautismo po, Mr. Moderator. Mr. Moderator! Mr. Moderator, huwag kang paloloko dyan, manluloko yan. Siya gumamit ng talata na yan, kaya kailangan ano ko siya dyan, i-cross-examine ko siya. Eli, binasa. Oh. Ikaw ang bumasa niyan, kaya kailangan i-cross kita dyan. Ang sasabihin mo wala sa tema. Ngayon, hinahanapan siya natin ng supporting verse. Dahil ang sabi ng Matthew 18:16, patutunayan ng isang salita ng 3 o 2 mga saksi para maging matibay ang isang mga salita. So, hindi lang isa, maipapakita natin, kundi kahit 2 na lang, medyo maniniwala na tayo roon. Ito pala naman taong ito yung wala sa sarili. Ikaw ang bumasa niyan, sasabihin mo wala sa tema. Ikaw ang bumasa niyan, kaya kinocross kita sa binasa mo. Manluloko ka ba talaga o sanay ka bang magpakapal ng pagmumukha mo? Mr. Moderator, pakitsik lang po ang tema. Pakitsik lang po ang tema. Baptism po ang pinag-uusapan dito. Baptism po, pakitsik lang po, Mr. Moderator. Hindi, ito pagka umpisan uli natin, kanina hanggang ngayon, pabalik-balik tayo nito. Ngayon binasa nyo kasi kanina yun kayo, binasa nyo, hindi? Binasa po. Bakit mo sasabihin wala sa tema? Ikaw ang bumasa. Ikaw ang bumasa, bakit mo sasabihin wala sa tema? Ikaw ang bumasa, huwag mo sasabihin wala sa tema. Ikaw pala unang-unang wala sa tema. Ba't ka bumabasa ng wala sa tema? Wala pala sa tema yan, ba't binabasa mo? Di naman niloloko mo ang mga tao. Pati yung miyembro sa likod mo, asawa mo ba yan? Niloloko mo yung miyembro mo na yan. Kung ako yan, iiwanan kita. Niloloko mo ako, biro mo ba? Wala pala sa tema. Tema pinag-uusapan natin. Pinatutunayan mo, binabaliwala mo yung Mateo 28:19, binabaliwala mo kaya mo binasa yan. Para sabihin mo, kailangan 2 sitas o 3. Di ba ganun ang intention mo, kaya mo ginawa yan? Tapos sasabihin mo, wala sa tema, tinatanong kita. Huwag kang gagamit ng wala sa tema, kung wala pala sa tema. Ikaw ang gumamit niyan. Maging lalaki ka. Sabi mo kanina, kailangan, usapan lalaki. Sana po maging profesional po ang debating ito. Kung ano man pong napagkasunduan na po. Lalaking usapan to. Lalaking usapan to. Usapan bakla ang alam mo pala. Sige, Pastor, pwede kang tanongin doon o hindi? Ha? Eto, Mr. Moderator, para maging simple, tinatanggap niya bang mali siya o hindi? Tanong niyo kung may sagot siya. Pinauna ko na yung kanina. Di ba? Uulitin ko, Mr. Moderator. Mr. Moderator, iulitin ko po. Tinatanggap niya bang mali siya o hindi? Tinatanggap niya bang mali siya o hindi? Tinatanggap daw mo daw ba na mali ka o hindi? Mr. Moderator, pinatutunayan po natin sa Biblia. Paano po tayong magkakamali roon? Ang sagot na daw ka, Eli, ang sagot niya nasa Biblia daw. Kung mapatunayan ko, mabasa ko ngayon, Mr. Moderator, kung mabasa ko na hindi salita ng Diyos yan, tatanggapin niya, mali siya, talo na siya. Alam mo, Mr. Moderator, ang debate, ang layunin, magliwanag ng mga isyu sa mga tao.
At ang Oxford debate, merong karapatan ang isang nagsalita o ang isang nagsalita, may karapatan yung isa sa kausap na mag-challenge o hamunin. I-challenge pagka mali ang sinasabi ng isang nagsalita. Kaya hinahamon ko siya ngayon. Kung mapatunayan ko na yan hindi salita ng Diyos, kundi salita ng tao, tatanggapin niya bang mali siya? Mali siya. Tatanggapin niya o hindi? Ano sagot? Oh, Basta't nasa Biblia, salita po ng Diyos yan. Mr. Moderator! Mr. Moderator! Mr. Moderator! Eto po. Yung sabi niya, basta't nasa Biblia raw salita ng Diyos. Mr. Moderator, may ipapabasa ako. Pagka ito, sinabi niya, basta't nasa Biblia salita ng Diyos, tanungin niyo siya kung salita ng Diyos ito. Nasa Job. Basahin natin ang Job 1, kapatid na Mel. 1:8. Basahin natin ang Job 1, kapatid na Mel. 1:8. 1:8. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang... Sino kausap ng Diyos? Teka muna. Sino kausap ng Diyos yan, Bradman? Si Satanas po. Ano ang tanong ng Diyos kay Satanas sa earlier, sa 7? 7 na po, 7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Mr. Moderator, tanong mo sa kanya yung sagot ni Satanas, salita ba ng Diyos yun? Nasa Biblia yun eh. narinig naman siguro niya yun, ni Pastor yun, ka Eli. Ang tanong ni ka Eli, ay nasa Biblia yan. Pastor, nasa Biblia ba yung binasa ngayon? Mr. William Saraga, tinatanong kayo ni Mr. Moderator, yung salita ni Satanas na sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon, kung salita ba ng Diyos yun, yung salita ni Satanas na yon? Ang Biblia po ay salita po ng Diyos ito. Alam mo, Bradman! Alam mo, Bradmel, Mr. Moderator, para tayong nakikipaglukuhan sa isang batang gago eh. Sabi niya, basta nasa Biblia, salita ng Diyos. Tanong ko sa'yo, yung ba salita ni Satanas, salita pa rin ng Diyos? Ginagago mo tao eh! Bradmel, talungin mo! Ayon, sagutin mo yon, Mr. Saraga. Yung bang salita ni Satanas, salita pa rin ng Diyos yon? Ang Biblia po, Hindi, yung salita ba ni Satanas, salita pa rin ng Diyos yon? Sa Job 1:7. Nasa Biblia ho yan. Pastor Saraga, doon lang po tayo sa Mateo 18:16. yung Job 1:7, nasa Biblia po yon? Nasa Biblia po? Doon po tayo sa Mateo 18. Nasa Biblia po yung Job 1:7, nasa Biblia? Nasa Biblia po? Sinabi po natin, ang Biblia ay salita po ng Diyos. Hindi, nasa Biblia po yung binasa ni Bradley? Nasa Biblia po? Pag nasa Biblia po, salita po ng Diyos yan. Malayo ang sagot ka Eli. Ano kaya maganda nito? Aba, magdesisyon ka, Mr. Moderator! Mr. Moderator, ito lang ang payo ko sa'yo. Ang laki-laki mong tao, huwag kang pumayag na lokohin kanyang at ang mga milyon-milyong nakikinig, pinaglololoko na lang kayo niyan. Ginagago kayo niyan. Biro mo, salita na ni Satanas, salita pa rin ng Diyos. Ewan ko kung papayag kayo lahat kayo gaguhin, Bradmel.
Ba't pumapayag kayo? Ginagago kayo niyan, ha? Salita na ni Satanas, salita pa rin ng Diyos. Ginagago kayo, mga kababayan. Yung mga miyembro niyan, nako, huwag kayo mag-aabuloy. Niloloko kayo niyan. Sayang ang pera nyo. Tanggap ko na ito. Desisyonan ko na lang, no? Dahil hindi ko naman kasi talaga naintindihan kung ano yung huling kasagutan ni Pastor. Kaya, paano? Anuin ko na to? Ha? Hindi malayo kasi kahit nga ako hindi ko rin naintindihan. Yan na. Sahog 1:7. Yan na lang, oh. Ngayon, nasa Biblia man yan. Salita, oh. Kuha na lang, sa diskusyon, neutral man ako, sa nakikita ko kasi, pwede rin sigurong gamitin ang bautismo ang gamitin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tapos, sa nakikita ko sana, pakinggan ko kasi ngayon na nandito ako, no, ang nagsasabi ng totoo, si Brother Eli. Yan lang. Kahit magalit kayo sa akin dahil kaluluwa ko sa nakikita ko sana, pakinggan ko kasi ngayon na nandito ako, no, ang nagsasabi ng totoo, si Brother Eli. Yan lang. Kahit magalit kayo sa akin dahil kaluluwa ko